Sinamahan ng isang babaeng waitress ang napansin niyang matandang lalaki na nagdiriwang mag-isa ng kanyang kaarawan sa kanilang restaurant. Pero ang sumunod na ginawa ng matandang lalaki na ito ay nagdulot para maiyak sa kagalakan ang babaeng waitress. Para sa marami, ang katandaan ay ang isa sa pinakamalungkot na bagay na pwedeng mangyari sa kahit na sinong tao sa ating mundo. Ito ay yung mga panahon na kung sakali mang may mga anak at pamilya ka, ay malayo na sila sa iyo at may kanya-kanya na rin silang mga buhay. Na kung saan, humihina na rin ang iyong katawan na dati ay napakalakas at buong sigla na nagagawa ang kahit na anong iyong naisin. Talaga namang napakaraming mga bagay na ang magbabago kung sakaling dumating na ang hindi natin maiiwasan na pagtanda. Alam naman natin na parte iyon ng buhay. Pero sadyang hindi naman maitatanggi ang kalungkutan na kalakip nito. At ang kalungkutan na iyon ay nararamdaman ng matandang si Dean. Si Dean ay nasa 81 taong gulang na. Wala na nga siyang pamilya simula noong mamatay ang asawa niya 10 taon nang nakararaan. Pakiramdam niya ay guguho na ang mundo niya noong mga pagkakataon na ito. Napakasakit na mawala ng nag-iisang taong nakasama mo sa hirap at ginawa sa loob ng napakaraming dekada. Ang kanyang asawa ay nagngangalang Marian at sa loob ng halos 50 taon nilang pagsasama ay biniyayaan lamang sila ng isang anak. Ito ay si James. Ngunit maging ito ay hindi na rin nakakasama ng matanda dahil 20 taon na ang makalipas simula noong mapagdesisyonan ni James na bumukod. Ni hindi nga man lang ito nabibisita sa kanila dahil sa pagkabisi nito sa trabaho at pagbuo ng sarili niyang pamilya. Sa katunayan niyan, ang huling beses na nakita ni Dean ang nag-iisa niyang anak na si James ay noon pang nilibing ang kanyang asawa at simula noon ay hindi na ito nagpaparamdam sa kanya. Pero paulit-ulit niya pa rin naman itong pinapadalhan ng mensahe. Tinatawagan niya ito araw-araw upang kamustahin. Kuminsan sa mga maswerteng araw ng matanda sa tuwing nalulugmok siya ay nagagawa namang makasagot ni James sa kanyang mga tawag. Ngunit saglitan lang ito na hindi nga umaabot ang kanilang usapan ng 1 minuto. Ano bang mali sa akin? Naging mabuti naman akong tatay sa kanya. Binibigay ko lahat ng pangangailangan niya nung bata pa lamang siya. Pero ngayon bakit parang ang laking kalugihan na kapag nakakausap niya ako kahit 1 minuto man lang sa loob ng 1 araw? Paghihimatok ng matanda habang nakahawak sa kanyang cellphone at sinusubukan na i-dial gamit ang nanginginig niyang daliri ang cellphone number ng kanyang anak. Sa katunayan niyan ay inaabot ng halos 10 minuto si Dean para lamang madial ang cellphone number ng anak niya na kung saan ay malabo pa nga itong sumagot sa kanyang mga tawag. Nagtataka ang matanda kung bakit hindi man lang nag-aalala si James sa kung ano na ang kalagayan niya, lalo na at napakahina na ng kanyang katawan at napakarami ng mga bagay ang hindi niya nagagawa. Hindi man lang ba siya natatakot na baka isang araw hindi na pala ako nagising o di naman kaya ay may nangyari ng masama sa akin? Bakit naman ganito yung anak ko? Pagdaramdam niya pa. Hindi naman ganito ka-emosyonal ang matanda noong kabataan niya. Sa katunayan niyan ay napakarami niya ng hinarap na problema na ang lahat nga ng mga ito ay nagawa niyang solusyonan at lampasan. Pero ngayon, dulot na rin siguro ng kanyang katandaan ay nagiging emosyonal na siya sa maraming mga bagay. Pero mas emosyonal siya sa araw na ito. Ito na kasi ang 82 taong kaarawan niya. Isang napakalungkot na araw para sa kanya. Gumising siya sa umagang iyon habang nakatitig sa tila ba walang buhay na kisame ng kanyang bahay na dati ay punong-puno ng tawanan at halakhakan ng mga bata. Mga batang kalaro ni James noong ito ay nag-aaral pa sa elementarya. Napakaraming memorya sa bahay na ito. Mga memorya at alaala ng mga naging kwentuhan nila ng kanyang yumaong asawa na si Marian. Kaya naman mas mabigat ang araw na ito bilang kanyang kaarawan kaysa sa mga normal na araw. Pinilit pa rin naman ni Dean na siya ay makabangon at makakain dahil alam niya na kung sakaling pinagmamasdan siya ng kanyang asawa ay hindi ito matutuwa sa kanyang mga nakikita. Kaya naman ay araw-araw na lumalaban si Dean para sa kanyang buhay. Pinipilit niyang kumilos kahit tila ba ay naghihintay na lamang siya kung kailan siya mawawala at tuluyang paparam sa mundong ibabaw. Sa araw na ito bilang kanyang espesyal na okasyon, ang una niyang ginawa pagkatapos niyang mag-toothbrush ay ang tawagan ng nag-iisa niyang anak na si James.
Pinanood niya ang kanyang telepono na nagre-ring at umaasa na sa pagkakataong ito ay sasagutin na ni James ang kanyang tawag. Malakas ang tibok ng kanyang puso na para bang may ginagawa siyang mali pero wala naman talaga. Nakakaistorbo na naman ba ako sa kanya? Wika ng matanda sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang kanyang telepono na patuloy pa ring nagre-ring. Ngunit walang sumagot sa kanyang tawag kaya naman nag-dial ulit siya ng pangalawang beses. At sa pagkakataong ito ay sumagot na si James. Ang walang buhay na ekspresyon ng matanda ay napalitan ng kagalakan. Sa wakas, makakausap niya na ang kanyang nag-iisang anak sa espesyal na araw niya. Siguro, alam niya na birthday ko ngayon. Wika ni Dean sa kanyang isipan habang inilalagay ang maliit niyang cellphone sa kanyang tenga. James anak! Pagbati niya rito. Ngunit hindi niya inaasahan ang magiging sagot nito. Ano ba pa? Tawag ka ng tawag. Napaka-busy ko sa trabaho, ang dami kong ginagawa. Dumagdag pa tong cellphone kong ring ng ring. Nasa importanteng meeting ako ngayon. Di ba naman ilang beses ko nang pinapaintindi sa inyo? Na busy nga ako sa trabaho. Kung gusto niyong makausap ako, hintayin niyo kung ako yung tumawag. Panenermo ng lalaki sa mismo niyang ama na para bang wala siyang respeto dito. Pero kasi anak, gusto pa sanang magrason ni Dean, ngunit agad na binaba ni James ang tawag. Napatingin na lamang sa salamin ng matanda habang tinitignan ang kulubot niyang muka. Lagi mong sinasabi na hintayin kitang tumawag. Sa loob ng isang dekada, ni minsan di mo ako tinawagan. Pagkausap niya sa kanyang sariling refleksyon sa muka. Kung nabubuhay lang sana ang asawa ng matanda ay siguradong magiging masaya siya kahit nawala si James sa kanyang buhay. Dahil hindi talaga pinapalagpas ng yumaon niyang asawa ni si Marian ang may pagdiwang ang kaarawan nila. At sa katunayan niyan, noong nabubuhay pa ito ay lagi itong gumagawa ng cake para sa kanyang asawang lalaki. At ito rin ang pinakahinihintay ni Dean sa tuwing sasapit na ang kanyang kaarawan. Ang masarap pero hindi gaano katamis na cake na ginagawa ni Marian para sa kanya. Habang inaalala niya nga ang memorya na ito ay hindi niya maiwasan na mapalunok. Namimiss niya na ang kanyang asawa at namimiss niya na ang lahat ng mga ginagawa nito para sa kanya. Hindi maalis ang sakit at kirot na nararamdaman niya sa kanyang puso kahit na 10 taon na ang nakalilipas simula nang ito ay mawala. Kaya naman napagdesisyonan niya na lang muna noong araw na iyon na bisitahin sa sementeryo ang yumaon niyang asawa. Pinilit niya pa rin makasakay sa kanyang sasakyan kahit na matanda na siya. Dahil sa kabila ng kanyang edad ay kaya niya pa rin namang magmaneho ng maayos. Sinuklay niya ang kanyang buhok at sinubukan na maging positibo sa kabila ng nakalulungkot na bungad ng kanyang araw. Kaarawan mo ngayon, kailangan mong maging masaya. Kailangan mong maging masaya. Pagpupumilit niya sa kanyang sarili habang may kaunting mga luha nang namumuo sa kanyang mga mata. Sa kanyang pagmamaneho ay nagpatugtog siya ng napakalakas na musika. Ginagawa niya ito para maitago ang pagkalugmok at kulungkutan na kanyang nararamdaman. At habang nasa kalsada nga, ay may nakakasalubong siyang mag-ama na naglalakad sa tabi ng daan. At hindi niya nga maiwasan na alalahanin ng mga pagkakataon na bata pa lamang si James, na kung saan ay halos hindi nga ito mabuhay nang hindi siya kasama. Sa lahat ng mga ginagawa ni James ay gusto niyang laging kasama ang tatay niya. Mula sa pangingisda, paglalaro ng basketball, at maging sa panliligaw ng babae. Lahat ng pagsuporta na kinakailangan ni James ay sinigurado naman ng matanda na maibibigay niya sa kanyang anak. Pero talaga namang napakadaya ng panahon. Ngayon ay hindi niya na halos makilala ang kanyang anak. Pero nagpapasalamat pa rin naman siya dahil naranasan niyang maging isang ama. Nang makarating na nga siya sa sementeryo, hindi na naitago pa ni Dean ang sakit na nararamdaman niya. Nang makita niyang puntod ng kanyang asawa ay napaiyak siya at muli niyang naalala ang mga sandali noong namatay ang kanyang asawa 10 taon na ang nakararaan na para bang naging sariwa muli ang sakit na ipinaranas ng pangyayaring ito sa kanya. Ni minsan kasi kahit sa panaginip ni Dean ay hindi niya maisip kung paano siya mabubuhay nang wala si Marian sa kanyang buhay. Pakiramdam niya na kapag nangyari ito ay katapusan niya na rin. Pero heto siya ngayon, 10 taon ang makalipas, patuloy na lumalaban sa buhay. Mahal ko, kung nandito ka lang sana, edi magkasabay sana natin pinagdiriwang yung kaarawan ko. Diba taon-taon, lagi kang excited? Mas excited ka pa nga sa akin eh, na para bang noong unang mga taon na nagkakilala tayo. Wala na akong hihilingin pang iba. At kung meron mang susunod na buhay pagkatapos nito, Marian,
ikaw pa rin ang pipiliin ko. At huwag kang mag-alala, hintayin mo ako. Malapit na ako. Malapit na akong kunin ng ama. Paghihinagpis ng matandang si Dean habang hinahawakan at hinihimas ang puntod ng kanyang asawa. Pagkatapos sa sementeryo ay napagdesisyonan niya na pumunta sa isang bentahan ng mga cake na kung saan ay tinitigan niya ang bawat isa sa mga ito. Naghahanap siya ng partikular na cake na kamukha ng cake na ginagawa ng kanyang asawa hanggang sa may napili na nga siyang isang cake. Isa lamang itong simpleng puting cake na merong bilog na hugis. Wala rin ito masyadong disenyo pero may kasama naman itong kandila kapag binili mo. Iha, magkano dito? Wika ng matanda habang tinuturo ang cake. Ngumiti naman sa kanya ang babae at sinabi ang presyo nito. Pwedeng pakihanda ako ng isa niyan? Dagdag pang kahilingan ng matanda. Tumango naman ng babae. Ano po bang ilalagay natin dito sir sa cake nyo? At doon ay iniabot ng matanda ang isang papel na naglalaman ng mensahe. Binuklat ito ng babae at doon ay nabasa niya ang mga katagang Happy 82nd birthday to me. Nang makita ito ng babae ay hindi niya may iwasang magdamdam. Nalungkot siya para sa matanda dahil napagtanto niya na mag-isa lamang ito sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Birthday niyo po sir? Pilit na pagtago ng babae sa lungkot na kanyang nararamdaman. Tumango at ngumiti naman sa kanya si Dean. Oo iha. Birthday ko ngayon. Wika ni Dean habang sinusubukang maging positibo sa buhay. Happy birthday po sir. Ganito na lang, dahil birthday niyo po ngayon, libre na po tong cake niyo. Okay lang po ba? Sagot ko na po. Wika ng babae na lubos na nahabag sa kalagayan ng matanda. Hindi na iya. Kaya ko namang magbayad. Bukod pa doon, baka mayari ka sa boss mo kapag ginawa mo yan. Nahihiyang wika ng matanda. Pero sa loob-loob niya ay nakakalambot ito ng puso dahil meron pa palang mga ganitong tao na handang magsakripisyo para sa kaligayahan ng iba. Naku sir, wag po kayong mag-alala. Anak naman po ako ng may-ari ng store na to. At sigurado kung nandito po sila mama, ganito rin po yung gagawin nila. Kaya wag na po kayong humindi. Sagot ko na po to sir, wait lang. Bigyan niyo po ako ng 5 minutes at handa na po yung cake niyo. Bilin pa ng babae. At matapos nga ang kulang-kulang sa 5 minuto ay binalot na ng babae sa box ang cake na in-order ng matanda. Here you go sir. Happy birthday po ulit. Sana mag-enjoy po kayo sa kaarawan ninyo. Wika pa ng babae habang pinapanood ng matanda na lumalabas sa kanilang store. Puno naman ng pagpapasalamat ang matandang si Dean at kahit papaano ay gumaan ang kanyang kalooban sa nakalulungkot na araw na iyon. Ngayon ang problema niya naman ay kung saan niya kakainin ang cake na ito. Ayaw niya kasi na pumunta sa kanilang bahay dahil maaalala niya lamang ang kanyang asawa roon at lalo lamang siyang malulugmok. Kaya naman naghanap siya ng pinakamalapit na restaurant na kung saan ay pwede niya itong hiwain at mag-isang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Hanggang sa nakakita nga siya ng isang restaurant na kabubukas pa lamang noong mga panahong ito. Wala pang mga tao sa loob. Perpekto itong lugar para ipagdiwang ang kanyang payapang kaarawan. Pagkapasok niya sa restaurant ay agad siyang binati ng nag-iisang waitress doon. Magandang araw po sir. Wika nito sa matanda. Ngumiti naman ang matanda sa babae at dumiretso ito sa isang sulok. Baka sa kilos ng matanda na nagmamadali ito at hindi rin naman may tago ng waitress ang kuryosidad sa matanda. Maya-maya pa pagkaupo ng matandang si Dean ay agad siyang nilapitan ng waitress. May orderin po ba kayo? Magalang na wika nito. Ngumiti ang matanda sa kanya. Iha, pwede bang kape lang ang orderin ko? Tanong ng matanda. Na agad namang sinang-ayunan ng waitress. Coming up sir. Dadalhin ko na lang po dito sa table niyo pagkatapos. Ngunit bago makaalis ang waitress ay napansin niya ang birthday cake na daladala ng matanda. Noong una ay binaliwala niya lamang ito. Iniisip na baka may apo ang matanda na magdiriwang ng kanyang kaarawan. Ngunit isang nakakagulat na bagay ang kanyang matutunghayan makalipas ang 2 minuto. Maya-maya kasi ay biglang nagtanong ang matanda kung meron bang lighter sa restaurant na pwede niyang mahiram. Lighter po sir? Para saan naman po? Pagtatanong ng waitress na hindi inaakala na gagamitin ito ng matanda para sa birthday cake na kanyang daladala. Kasi napakamot pa ng ulo ang matanda bago tuluyang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Nang marinig ng waitress kung ano ang gagawin ng matanda ay nanlaki ang mata niya.
Hindi po ba kayo maghihintay ng bisita ninyo bago nyo po sindihan yung cake nyo? Pagtatakang tanong ng waitress. Wala kasi akong bisita. Pero okay lang yan, sanay naman na akong mag-isa. Pag nakahiram ako ng lighter, siguro mas magiging okay yung sitwasyon ko. Pagpapaliwanag ng matanda habang sinusubukan na itago ang kanyang kalungkutan sa kanyang matamis na ngiti. Agad naman nagdala ng lighter ang waitress patungo sa matanda at tinulungan niya ang lalaki na sindihan ng kandila sa cake nito. Yun lang po ba ang kailangan niyo, sir? Pagtatanong ng waitress habang sinusubukan na timbangin ng sitwasyon kung ano ang kanyang gagawin. Oo, ito lang muna. Maya-maya pa ay sinerve na rin ng waitress ang kape na in-order ng matanda. Doon ay naabutan niya itong nakatingin lamang sa malayo habang hindi niya pa rin hinihipan ang maliit na apoy sa kandila. Dito ay nagsisimula ng mabagabag ang waitress. Iniisip niya na kung siyang nasa posisyon ng matanda ay siguradong nasa matindi siyang kalungkutan. Bumalik muna siya sa counter. Naghihintay ng ilang mga customer na darating sa kanilang restaurant. Pero talaga namang may kakaiba sa araw na iyon. Makalipas kasi ang 10 minuto ay iisa pa rin ang kanilang customer. At ito ay ang matandang nasa sulok na nagdiriwang ng sarili niyang kaarawan. Kaya naman, naisip niya na hindi naman siguro masama kung pupuntahan niya ang matanda at sasamahan itong magdiwang. Lalo na at wala pa namang kahit na sinong customer ang dumarating sa kanilang establishmento. Laking gulat naman ng matanda nang biglang umupo sa harapan niya ang waitress at nagpakilala ito sa pangalang Margaret. Gandang umaga, sir. Pwede po ba kayong masamahan sa munti niyong pagtitipon? Kuwelang pagbungad ng waitress sa kanya. Natawa naman ang matanda. Sigurado ka ba? Hindi ba kayo busy? Pagtatanong nito sa kanya. Nakikita niyo naman po, sir, wala tayong customer. Solong-solo po natin tong restaurant na to. Gusto niyo, kantahan ko pa po kayo ng malakas eh. Pagbibigay aliw niya sa matanda. Kinuha niya ang speaker ng kanilang restaurant at nagpatugtog ng happy birthday para dito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pagkanta ng waitress sabay palakpak. O sige na, sir, hipan niyo na po yung kandila. Hindi ko po alam kung sinong hinihintay niyo. Ako, kanina ko pa pong hinihintay na hipan niyo yung kandila ninyo eh. Natatawang wika ng waitress habang binibigyan ng kagalakan ng matanda. Ngunit laking gulat niya nang biglang umiyak ang matanda. At kitang-kita ng waitress na ang mga luhang ito ay hindi lamang ordinaryong mga luha. Halatang luha ito na matagal nang napondo sa dibdib ng matanda na ngayon niya lamang nailabas. Habang nanginginig ang kamay ng matanda ay agad niyang inabot ang panyo na nakatago sa kanyang bulsa sa may puwetan. Ngunit nahihirapan siyang kunin ito. Kaya naman inabot na lamang ng waitress ang sarili niyang panyo. Ito po, gamitin niyo po muna yung panyo ko. Wika ng waitress habang inaabot ang kanyang puting panyo sa matanda. Agad namang pinunasan ng matanda ang kanyang mga luha at humingi ng despensa sa bigla niyang pagluha. Pasensya ka na, iha. First time ko kasing maranasan to sa loob ng mahabang panahon. Hindi ko alam na estranghero pa yung makakagawa nito sa akin. Patuloy niya pang pag-iyak. Naku po, wag na po kayong humingi ng patawad. Wag na rin po kayong umiyak, kaarawan niyo po ngayon. Dapat po masaya kayo. Tignan niyo po, napakaganda ng araw. Halos walang traffic sa mga sasakyan. Ang sasarap pakinggan ng mga huni ng ibon. Nagtatawanan yung mga bata. Napakarami pong mga bagay na pwede po nating tignan para sumaya tayo. Doon na lang po tayong mag-focus. Pagpapalakas pa ng babae sa kalooban ng matanda. Lubos naman na kagalakan ang nararamdaman ng matanda sa ginagawa sa kanya ng isang estrangherong babae. Nakakikilala niya pa lamang ilang mga minutong nakararaan. At sa loob ng halos 30 minuto ay nagkaroon sila ng masayang pag-uusap na kung saan ay mas lalo pang nakilala ni Margaret ang matanda at kung ano ang nangyayari sa buhay nito ngayon. Ikinuwento rin ni Margaret na meron siyang isang anak sa mga pagkakataong ito, ngunit walang asawa. Binubuhay niya ang kanyang anak ng mag-isa sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang isang waitress sa restaurant. Ibig mong sabihin, sa loob ng mga panahong ito, wala kang katulong sa pag-aalaga at pag-aaruga mo sa anak mo? Curious na pagtatanong ng matanda sa kanya. Umiling naman ng babae. Hindi po. Sa kabila po kasi ng nangyari sa buhay ko, niloko ako ng sarili kong asawa at pinagpalit kami sa ibang pamilya.
Pero nanatili pa rin po ang pagmamahal ng mga magulang ko sa akin. Sa katunayan nga po niyan, sa kanila ko po iniiwan yung anak ko kapag magtatrabaho po ako. At mahal na mahal ko po sila. Hindi ko po alam ang buhay ko kapag wala sila sa piling ko. Kasi sigurado naman po na kung saan-saan na lang kami pupulutin ng anak ko kung sakaling wala sila noong mga panahon na pinakakinikailangan ko sila. Malaki ang utang na loob ko sa mga magulang ko. Patuloy pang pagpapaliwanag ng babae sa kanyang sitwasyon sa buhay. Sobra naman siyang kinahangaan ng matandang lalaki dahil sa pagmamahal na pinapakita niya sa kanyang mga magulang. Sana lahat ng mga anak, ganyan no? Yung hindi makakalimot sa magulang. Yung anak ko kasi, kahit sa kaarawan ko, ayaw na akong makausap. Malungkot na wika ng matanda. Pero laking gulat niya nang bigla siyang tabihan ng babae. Okay lang po yan. Kung gusto niyo, maging anak niyo na lang din po ako. Pagbibigay suwestyon ng babae. Pero sa pagkakataong ito ay seryoso na ang kanyang muka at tila ba hindi na siya nagbibiro. Iha, huwag kang magbiro ng ganyan. Wika ng matanda. Tay, mukha po ba akong nagbibiro? Okay lang po sa akin. Mas masaya nga po yun eh. Marami na akong magulang. At kung maging regular po kayo sa restaurant namin, sigurado po na may papakilala ko na sa inyo yung anak kong babae. Laki rin po yun sa lolo't lola niya kaya siguradong magkakagaanan po kayo ng loob. Nagpatuloy pa nga ang masayang pag-uusap ng dalawa hanggang sa may ilang mga grupo na ng mga kabataan ang pumasok bilang customer. Kaya naman nagpaalam na muna ang waitress at bumalik na sa kanyang pagtatrabaho. Pero isang nakakagulat na bagay pala ang susunod na mangyayari. Pagkatapos kasing magtrabaho sa kusina ng waitress, ay bumalik na siya sa table ng matanda upang sana ay samahan pa itong mag-celebrate ng kanyang kaarawan. Pero natagpuan niya doon na wala na ang matanda. Natira na lamang ang cake na dala nito at may iniwan itong sobre na may nakapatong na tissue paper at nakasulat na liham. Maraming salamat iha sa pagsama mo sa akin sa araw na ito. Kaya sana tanggapin mo ang gantimpala kong ito. Ito ang maikling mensahe ng matanda. Agad na binuksan ng babae ang sobre at doon nakita niya ang isang tseke na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Anong ibig sabihin nito? Pagtatakang tanong niya. Agad niyang sinipat sa salamin ng kanilang restaurant kung naroon pa ba ang matanda sa malapit. Pero mukhang nakalayo na ito dahil may dala-dala itong sasakyan. Sa katunayan niyan, hindi naman gustong tanggapin ng waitress na ito ang binigay na pera ng matanda. Pakiramdam niya kasi na kapag tinanggap niya ang perang ito ay tila ba iniisahan niya ang matandang lalaki. Kaya naman handa na siyang gawin ng lahat para maibalik ang pera. Pero saan nga ba siya magsisimula? Ni hindi niya nga alam ang buong pangalan ng matanda at kilala niya lamang ito sa tawag na Dean. Kaya naman ang unang ginawa ng waitress nang makauwi siya galing sa trabaho noong araw na iyon ay ang mag-post sa Facebook. Tinignan niya ang pangalan ng tseke at doon ay nakita niya na may kaapelyido ito sa Facebook na nagngangalang nga ring James. Agad niyang tinignan ang profile nito at doon napagtanto niya na ito nga ang nag-iisang anak ng matandang lalaki na kanyang nakausap. Kaya naman hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Pakiramdam kasi ng waitress na kung may taong dapat makatanggap ng perang ito ay ang nag-iisang anak ng matanda. Kaya naman agad niya itong direktang minessage. Hindi na nga siya nagpatumpik-tumpik pa at piniliwanag ang sitwasyon. Makalipas nga lamang ang 10 minuto ay agad nang nabasa ni James ang message sa kanya ng waitress na si Margaret. At hindi na nga rin ito nagpatumpik-tumpik pang mag-reply. Saan ka pwedeng makita? Yon ang naging reply niya sa mensahe ng waitress na para bang gigil na gigil ito na mahawakan ng pera ng tatay niya na binigay sa waitress. Binigay naman kagad ng waitress ang address ng restaurant kung saan sila pwedeng magkita. At sa sumunod nga na araw ay maaga pa lamang naghihintay na roon si James upang makausap ang waitress at makuha ang pera na binigay ng matandang tatay niya sa waitress. Ikaw ba si James? Pagbungad na tanong ni Margaret nang makita niya ang lalaki na naghihintay sa labas at pinto ng kanilang restaurant. Tumango naman ang lalaki at itinapon ang sigarilyo na kanina niya pa hinihipak. Bakit ang tagal mo? Nakakaintimida na tanong ni James sa kanya na talaga namang ikinagulat ng babae. Hindi niya kasi mawari kung bakit ganito ang tono ng pagsasalita ng lalaki. Malayong malayo sa tatay niyang si Dean. Kaya naman agad na nawala ang ngiti sa mukha ng waitress at nagpaliwanag. Pasensya ka na, ganitong oras kasi talaga yung pasok ko. Hindi ako pumapasok ng mas maaga sa kanikilangan. Seryosong sad nito.
habang pinapapasok ang lalaki sa loob ng restaurant. Pero sa mga pagkakataong ito ay nagdadalawang isip na si Margaret kung ibibigay niya ba ang pera sa lalaki dahil mukha namang hindi ito deserving sa pera. Pagkaupo pa lamang nila ay agad nang hinanap ni James ang tseke na binigay ng tatay niya kay Margaret. Nasaan na yung tseke? Ibigay mo na kagad para makaalis na ako. Pag-utos pa nito sa kanya. At sa mga pagkakataong ito ay nakabuo na ng desisyon sa isipan si Margaret. Ganito na lang, bago ko ibigay yung tseke na to, tawagan muna natin yung tatay mo. Gusto ko na malaman niyang ibibigay ko to sa'yo. Kung hindi, hindi mo to mahahawakan. Determinadong wika ng babae. At wala ngang kahit na anong makakapagpabago sa isip niya. Kaya naman hindi na nga nagawa pang pumalag ng lalaki. Noong una ay pinipilit niya pa na hindi na kailangan pang pumunta ng tatay niya sa restaurant. Dahil wala naman ito sa tamang pag-iisip dahil matanda na ito. Pero nagmatigas si Margaret. Kaya sa huli ay tinawagan na nga ni James ang sarili niyang tatay. Nang makita ni Dean na tinatawagan siya ng anak niya, ay biglang sumaya ang kanyang kalooban. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon na matatawagan siya ng pinakamamahal niyang anak. O James, napatawag ka. Baka sa tono ng pagsasalita ng matanda, ang sayang nararamdaman niya. Siguro, naalala ni James na birthday ko kahapon, pag-iisipan niya. Pero talaga namang malayo ito sa kanyang inaasahan. Oo papa, napadaan kasi ako dito malapit sa restaurant. Alam kong malapit ka dito nakatira eh. Papapuntahin sana kita. Nandito ako, punta ka na kagad ha. Wika ni James at binaba na ang tawag, bago pa tuluyang makapagsalita ang tatay niya. Nabastusan man si Dean sa ginawa ng anak niya, pero masaya siya dahil gusto na siyang kitain ng anak niya. Maya-maya pa ay nakatanggap ng text message si Dean na kung saan ay binigay ni James ang address ng restaurant na kinalalagyan niya ng mga pagkakataong ito. Nagtaka naman ang matanda kung bakit pamilyar sa kanya ang pangalan ng restaurant na iyon. Ngunit hindi na siya nagdalawang isip pa. Hindi na nga niya nagawa pang maghilamos. Dumiretso na nga siya kagad sa kanyang sasakyan at nagmaneho papunta sa restaurant. Tama nga ang kanyang hinala. Ang restaurant na iyon ay ang restaurant na pinanggalingan niya kahapon. At dito niya pinagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ng isang mabait na waitress na si Margaret. Ang masayang ekspresyon sa mukha ng matandang si Dean ay agad na napalitan. Nang pagpasok niya sa restaurant ay nakita niya si James at ang waitress na si Margaret na nag-uusap. Alam niya na kung ano ang totoong pakay ng anak niya sa mga pagkakataong ito. At yun ang perang binigay niya kay Margaret. Agad siyang lumapit sa dalawa. Umupo sa tabi ng babae at kinausap ang kanyang anak. Kala ko pa naman pinapunta mo ako dito dahil gusto mo akong makausap. Seryosong saad ng matanda na may lungkot sa kanyang boses. Oo nga dad, gusto naman talaga kitang makausap ah. Agara namang sagot sa kanya ng lalaki. Gusto kitang tanungin, bakit hindi sa sarili mong anak ibibigay yung perang natanggap mo sa pensyon mo? Ni hindi mo nga sinabi sa akin na may matatanggap ka palang pera sa kumpanyang pinagtrabahuan mo noon. Galit at direktang wika ni James sa kanyang tatay na noong mga pagkakataong ito ay nakayuko na lamang. Hindi niya na alam kung paano niya dedepensa ng kanyang sarili mula sa mas malaki at talaga namang mas mayabang niya ng anak ngayon na si James. At sa mga pagkakataon na ito ay hindi na mapakalipa si Margaret sa eksenang kanyang napapanood. Kaya naman tumayo na siya at tinignan ng mata sa mata ang lalaking si James. Ang kapal naman ng mukha mo. Magpapakita ka sa papa mo ngayon tapos papagalitan mo lang siya. Nakakalimutan mo na ba? Kaarawan niya kahapon. At ang nag-iisang kahilingan niya lang ay makasama ka. Tapos ngayon na magkikita kayo, ganyan pa yung sasabihin mo? Anong klaseng anak ka? Nang gagalaiting wika ni Margaret. Ngunit tinawanan lamang siya ni James. Ano bang pakialam mo sa pamilya namin? Bigyan mo na lang sa akin yung pera para makaalis na ako dito. Hindi ko na kailangan yung sat-sat mo. Sino ka ba? Pag-iintimida niya pa sa babae. Pero sa mga pagkakataong ito ay nagbago na ang desisyon ni Margaret at ginawa niya na kung ano ang sinasabi ng kanyang puso. Hindi ko ibibigay ito sa iyong pera. Sa akin to binigay ng tatay mo at ako ang makikinabang dito. Sisiguraduhin ko na magagamit ito sa tama. Hindi para sa akin, kundi para sa tatay mo. Pwede ka nang umalis. Wika ng waitress. Nalabis ikinagulat ni James. Ang kapal naman ng mukha mo. Ba't mo kukunin yung pera ng pamilya namin? Akin na yung tseke. O kung hindi, mapipilitan akong kunin yan sa'yo. Pananakot pa ng lalaki. Ngunit,
Ang kanina pang nakayuko na matanda ay biglang nagsalita. Hindi, kay Margaret ko yan ibinigay at siya ang makikinabang para dyan. Sa katunayan yan, matagal kong tinago yung pera na yan at ininvest ko para sana may magamit ka sa future mo. Lalo na't alam kong napakarami mong pangarap sa buhay. Pero tinititigan kita ngayon, James. Hindi na ikaw yung anak na pinalaki at minahal ko. Ibang tao ka na. Kaya mas mabuti ng ibang tao na rin yung makinabang sa perang pinaghirapan ko. Yung taong alam kong magagamit nila sa mabuti yung pera. Hindi sa katulad mong suwail na anak. Matigas na wika niya sa lalaki. Kaya naman nagkaroon ng komosyon sa pagitan nilang tatlo hanggang sa pumagitna na nga ang iba pang mga customer. Hindi na nga natiis pa ni James at tuluyan na siyang umalis sa restaurant. Pero nag-iwan siya ng pananakot sa matanda. Itong tandaan mo, simula ngayong matanda ka, hinding-hindi mo na ako makikita. Hinding-hindi mo na mapapansin kahit anino ko. Tandaan mo yan. Tinatakwil na kita bilang tatay ko. Nang marinig ito ni Dean, ay sobra siyang naiyak. Sobrang nadurog ang kanyang puso at damdamin na hindi niya nga akalain na maririnig niya ito sa sarili niyang anak. Pero agad namang tinapik ni Margaret ang kanyang likod. Huwag po kayong mag-alala. Di ba po may usapan tayo kahapon? Simula ngayon, ako na po yung magsisilbi niyong anak. Aalagaan ko po kayo hanggang sa aking makakaya. At ito pong pera na binigay niyo sa akin, gagamitin ko po ito sa mabuting paraan. Sa paraan na matutulungan rin po kayo. Simula nga noon ay hindi na nagpakita pa si James sa kanyang tatay. Nabalitaan na lamang nila na nakulong ito dahil sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Habang si Margaret naman at ang matandang si Dean ay nagkaroon ng isang magandang relasyon. Pinakilala ni Margaret ang matanda sa kanyang ama at ina, maging sa nag-iisa niyang anak na babae na nasa 6 na taong gulang pa lamang. Hindi naman makapaniwala si Dean na sa dapit hapon ng kanyang buhay ay makakahanap pa siya ng isang pamilya na kukupkup sa kanya at magbibigay ng panibagong definisyon kung bakit siya dapat mabuhay sa araw-araw. Sa tulong naman ng perang ipinagkaloob ng matanda sa kanya, ay binili ng waitress ang restaurant na kanyang pinagtatrabahuan. Nagkataon kasi na nalulugi na ito at kinailangan ng may-ari na dispatchahin na ito. Isang malaking sugal para sa waitress ang bilhin ng restaurant, lalo na at wala namang gaanong customer ang pumupunta doon. Pero sumugal pa rin siya. Gusto niyang gamitin sa tama ang perang pinagkatiwala sa kanya ng matanda. At sa loob nga lamang ng 1 taon ay muli nang nanumbalik ang ganda ng restaurant, na kung saan ay sa pamamagitan ng tamang pamamahala at pagpapasahod ng tama sa mga tauhan ay nagkaroon ng isang magandang kapaligiran sa restaurant na binabalik-balikan talaga ng mga customer. Samantala, ang matanda namang si Dean ay napagdesisyonan na tumira kasama ang mga magulang at anak ng babaeng si Margaret, na kung saan ay ginugol niya nga ang nalalabing buhay niya na merong mapagmahal at masayang pamilya na nakapaligid sa kanya. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.